reklamong kriminal inihain ng Public Attorney's Office sa Department of Justice kaugnay ng umano'y nakamamatay na Dengvaxia vaccine. Libo-libong bilang ng mga namatay na batang nabakunahan ng Dengvaxia hindi na itala ayon sa PAO. Alamin kung bakit sa report ni Erwin Temperante. Muling nagsumite ng reklamong kriminal ang Public Attorney's Office kasama ang ama at ina ng 12 taong gulang na bata na namatay dahil umano sa Dengvaxia. Kasama sa first batch na naturukan ng bakuna kontra dengue ang anak ni na Christopher at Ginaline Magtira. Kwento ng nanay ng biktima, ipinagmalaki pa ng mga nagbakuna sa kanyang anak ang halaga ng Dengvaxia na ituturok ng libre sa kanyang anak. Yun nga, inalo kami na binigyan kami ng concern na pag sa iba daw kami may malaki daw yung babayaran namin. Sa kanila, libre. Yung sa namin, sa principal school, tsaka yung mga kasama nilang mga DOH. Tapos pumirma naman kami, siyempre hindi na namin alam na ganun yung mangyari. Siyempre, yung anak namin gusto rin namin Hindi nila tinatanong o sinasabi ang dapat sabihin o advice sa nanay at sinasabi nila yung mga mali katulad ng halaga sa pribadong sektor. Ano po connection? Ba't po pa kailangan sabihin sa mga nanay na mahal ang bakuna sa pribadong sektor? Ano? Matutulong ba yun? Makakatulong ba yun sa kalusugan ng bata? Hindi po. So kaya tawag namin po dito, indiscriminate mass Dengvaxia vaccination na dapat hindi pinatupad ng Garin DOH. Kagaya ng mga naunang isinailalim sa autopsy ng PAO Forensic Team, kinakitaan ng kaparehong sintomas ang bata. Ito na ang ika-106 na isinailalim ng PAO sa kanilang pagsusuri. Just like the other victims ay malambot na po yung brain niya at one of the worst bleeding ho nakita namin sa kanya because sa loob ng skull ay may bleeding sa ibabaw, doon sa loob ay meron din mga bleeding sa kanya, no? So one of the worst cases of bleeding sa utak ang nakita namin dito kay Cristel. Sabi ng PAO, libo-libo na ang namamatay dahil sa dengue vaccine na Dengvaxia. Ngunit hindi naman na itatala. Ang dahilan nila nito, ang pag-atras ng mga kaanak ng mga biktima sa alok na 50,000 pesos na medical assistance sa mga namatayan bunga ng pagkakaturok ng Dengvaxia. Nasa order si Secretary Duque yan. Noong March, babayaran ng 50 financial assistance para sa labor. Sa NLRC, yung empleyadong tinanggal, may financial assistance, tapos na yung case. Ganon, nangyayari. Hindi na makapagdemanda yung tao, yung magulang, kasi bayad na sila ng 50. Pero meron isa kaming ebidensya dahil kinukuha namin yung Dengvaxia card sa Cebu, sumagot yung opisyal ng DOH ng Cebu, ang sabi, nasa head office ng Dengvaxia card at nabayaran na. Akusado sina dating Health Secretary Janet Garin at 39 na iba pa mula sa pamunuan ng Sanofi Pasteur, Swellig Pharma Corporation at iba pang senior government officials na hindi pa pinapangalanan. Reckless imprudence resulting to homicide ang kinakaharap na reklamo ng mga akusado. Ito naman na ang ika-30 reklamong kriminal na inihain ng mga kaanak ng biktima ng Dengvaxia sa Justice Department. Para sa Eagle News, Erwin Temperante. I'm Juan with 25.